When you finally realize that being a mistress was never love, Jess. Hello everyone! Narito muli ho tayo sa aking mga spooky and hugot at mga tuklab. Ngayon guys, maraming salamat sa lahat ng mga nagsusupport sa aking channel. Please subscribe and like and share and please touch the bell for another notification sa lahat ng mga aking gagawin ng mga video. Ngayon guys, ang topic natin ngayon is about sa mistress. Ano nga ho ba ang mistress? Ito ay isang pagmamahal na bawal. At ito ay isang pagmamahal na kahit kailanman hindi kayang tanggapin ng lipunan at amatan ng Diyos. Ngunit nagagawa ho natin magmahal alang-alang sa taong ating minamahal. Simulan na natin guys. Tandaan nyo ito, ang pagiging kabit or mistress, hindi yun achievements. Hindi ang bagay na pinagmayayabang. Ikinahihiya, nakakahiya, hinuhusgahan, at minamata ng ibang tao. At hindi kayang tanggapin ng lipunan at ang mata ng Diyos. Ito'y tinatawag na mortal sin. Oo, bakit kiligin ka sa atensyon niya, sa mga tawag sa 10 oras ng gabi, at sa kunting mensahe, parang buo na ang araw mo, at sa mga tagong meet-up o pagkikita ng patago. Pero huwag mong lukuhin ang sarili mo, huwag mong isipin na iba ka sa kanila, na balang araw, ikaw ang pipiliin niya. Kung kaya niyang lukuhin yung isa para makuha ka, kaya ka rin niyang lukuhin para sa iba. Hindi yan love. Convenience lang yan. Hindi ikaw ang priority. Ikaw lang yung pahingahan. Ikaw lang yung takbuhan. Ikaw yung naririyan kapag kailangan ka. At sa kanya pa rin umuuwi. At sa kanya rin bumubuo ng kinabukasan at hindi sa'yo. At isipin mo, darating ang panahon na magkakaanak ka rin. Hindi lang ikaw magdadala ng consequences, pati mga anak mo. Hindi mo gugustuhin na lumaki silang nagtatanong kung bakit sila napasok sa ganyang kagulong sitwasyon. At tandaan ho parati, ang relasyon na nabuo sa kasinungalingan, nabuo sa pagtataksil, nabuo sa walang kawalan ng respeto, nabuo sa hindi tatagal at mawawasak sa huli. Gaano mang kalakas ang koneksyon ninyo sa bawat isa't isa, gaano mang kalakas ang nararamdaman mo sa bawat isa, hindi yan totoo kung nakasakit ka na ng iba. Huwag kang pumayag na maging pangalawa kung hindi ka niya kayang ipaglaban. Huwag kang pumayag na maging pangalawa kung hindi ka niya kayang ipagtanggol. Huwag kang pumayag na pangalawa kung hindi ikaw ang pipiliin. Kaya, huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang panagutan at ipaglaban sa buong mundo. At hindi ka kayang ipaglaban kung anong mayroon kayo. Kaya mas maaga pa maghintay sa tamang tao kaysa magpakababa para sa maling tao na walang hanggan. Minsan ho, hindi natin alam ano nga bang mga dahilan kung bakit nagawa ng isang babae makiapid or maging isang mistress. Or may kanya lang ba talaga tayong dahilan kung bakit nagawa natin yon? O kagustuhan lang ba natin yon? Na gusto niya makasira tayo ng isang pamilya. Pero sabi nga po ay, sa bawat pagpapasok or pumapasok kay isang bawal na relasyon, may kanya-kanya po tayong dahilan. Sa iba po, kayang husgahan ang isang kagaya niya. But, para sa sarili niya, may dahilan siya kung bakit niya nagawa yun. Or kung bakit niya ginagawa yun, na kahit sarili niya ibinaba niya para lang sa lalaking minamahal niya or para sa kanyang minamahal. Siguro po mga dahilan niya ay is about po sa hindi niya natagpuan sa unang mga nakarelasyon niya. Sa minahal niya. Kaya nang matagpuan niya sa isang lalaki na hindi na malaya, na kahit sarili niya ay mawawala, pinasok niya ang pagkakataon na to
upang maramdaman niya bilang isang babae na nagmamahal, or sa kanya niya nakuha ang pagmamahal na hindi niya matagpuan sa mga nauna niyang karelasyon. Kaya nga po ang kasabihan huwag tayong manghusga ng kapwa natin hanggang hindi natin nalalaman anong dahilan, or pawiin natin ang ating puwing sa ating mga mata. Para sa akin po, hindi ko kailangan husgahan ng isang babaeng kung papasok sa isang relasyon na bawal. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit niya nagawa yun. Tama po kayo. Isang mortal sin, isang nakakasuka sa paningin ng ibang tao, nakakadiri na dapat apak-apakan yung pagkatao niya. Pero sa tingin niyo ho ba, kaya niyang tanggapin? Or bakit niya nagawa yon? Hinahanap niya ang totoong pagmamahal sa iba na hindi niya matagpuan. Minsan nung may dalaga nakikikabit or nagiging mistress ng may asawa, kasi doon niya natagpuan ang kanyang kapanatagan, ang pagmamahal na hinahanap niya. Yung malaya siyang maiparamdam niya na kahit patagulang sila nagkikita ng kanyang boyfriend, na kahit bawat oras iniisip niya na meron siyang karibal, na kahit alam niya masasaktan siya, na kahit alam niyang sa huli hindi siyang pipiliin, na kahit na alam niyang hindi siyang kayang ipaglaban ng taong yun, pero pinili pa rin ng babae na mahalin yung lalaki sapagkat doon niya natagpuan ang kapanatagan na kahit alam niyang bawal. Doon niya natagpuan ang pagmamahal na hindi niya matagpuan sa mga nakaraan niyang nakarelasyon. At doon niya naramdaman kung paano siya respetuhin na kahit alam niyang ito'y bawal. At doon niya nakakita ang katangian na hindi niya hinahanap o nahanap sa iba. Kaya po may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit niya nagagawa or bakit niya nagawa. Makiapid, makihati, maging isang mistress, ibaba niya ang kanyang sarili para sa kanyang taong minamahal, para sa kanyang lalaking minamahal. Mahirap pong isipin or mahirap intindihin at mahirap pong i-judge ang bawat isa sa atin kung bakit nagagawa niya yun. At mahirap pakawalan ang taong iyong minamahal. May mga babae po na matatapang na kahit nasasaktan, kahit siya'y masaktan, alang-alang sa taong kanyang minamahal at hindi siya makawasak ng iba, mas pipiliin niyang yung sarili niya ang masaktan at hindi ang iba. At meron naman pong babae na wala nang pakalam kahit may masaktan, may masira, basta masunod ang kanyang pagmamahal at kaya niyang iparamdam dun sa lalaking kanyang minamahal. Alam ko pong marami mag-judge, maraming ikukutya or palating ikukutya dahil ito'y nakatatak na sa kanyang sarili kapag ito po'y sinimulan niya ng gawin. Pero hindi po natin siya masisisi dahil isa lang po siyang mortal na tao. May kahinaan, marupok, naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng tunay na pag-ibig, naghahanap ng tunay na respeto, naghahanap ng tunay na pagkalinga. Kaya hindi rin po natin siya masisisi kung bakit niya pinasok ang bagay na ikabababa o ikasisira ng pagkatao niya. Meron nga po dyan mga edukado na mga edukada. Ngunit pumapasok sila sa isang relasyon para lang masatisfied sila or siya sa kanyang pagmamahal na maramdaman niya na kahit minsan buo ang pagkatao niya doon sa taong kanyang minamahal na kahit alam po natin bawal.
Minsan po, hinahanap-hanap natin ang bawal. Ngunit, minsan po masarap daw magmahal ng bawal. Ito'y para sa akin, opinion lang po ito. Alam ko pong maraming mag-judge sa akin. Para sa akin, opinion na to. Alam niyo po ba, ang buhay natin ay maiksi lang. Hindi natin alam kung hanggang saan o hanggang kailan. Ngunit paano kung isang araw bigla ka nilang mawala, ngunit nakatagpo ka ng isang lalaking tinanggap ka, mamahalin ka, narespeto ka, ngunit ito'y may pananagutan na sa buhay. Maybe for me ho, i-accept ko dahil alam ko hanggang kailan lang ang buhay ko or hanggang kailan lang tayo sa mundo. Alam kong mahirap ipaliwanag dahil ito po ay mortal sin. Pero sabi nga po maiksi lang buhay natin. Kung saan ka magiging masaya, kung saan ka magiging maligaya, gawin mo. Pero siguraduhin mo lang sa sarili mo na pag dumating yung oras na yun, hindi ka iiyak. Dahil alam mo yung pinasok mo at alam mo yung lulusutan mo. Mahirap, masakit. Pero wag mong ipakita ang kahinaan mo dahil alam mo, sa simula't sapod pa lang alam mo na kung sino siya at kung anong magiging kahihinatnan ng lahat. Masarap ho ang bawal, sabi nga po nila. Pero nandun po ang challenge. Kung ang magiging katwiran lang po natin ay maiksi lang ang buhay, go! Iparamdam mo sa sarili mo kung sa mga nakaraan mo ay hindi mo matagpuan ang iyong kailangan mo or hindi kayang maibigay ang lahat ng kailangan mo at hinahanap mo. You try it para maramdaman mo na kahit minsan, na kahit alam mo masasaktan ka at kahit alam mo sa huli iiwan ka at ikaw ay panakipbutas lamang at ikaw ay matatawag na isang mistress. Go! Gawin mo. Iparamdam mo sa sarili mo but make sure na siguraduhin nyo lang na hindi ka iiyak. Maging matapang ka at tatanggapin mo sa sarili mo kung ano ang kahihinatnan ng lahat. At kung ano magiging bunga ng lahat. Paano guys? Ito po yung aking opinion lamang. At wala po akong ibig sabihin dito pero may kanya-kanya po tayong reason or may kanya-kanya tayong opinion sa bawat mensahe ng bawat isa. Basta po ang lagi niyong tatandaan, handa kayo sa darating at dumarating. Paano guys, hanggang dito na lamang ang aking spoken at konting share at sa aking my own opinion dito sa topic natin for today. Marami po salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe. Please, huwag niyo pa akong i-judge sa aking opinion dahil ako po ay isa lamang tao na nakakaunawa sa mga isang mistress. Alam kong mahirap po ang katayuan nila. Pero hindi natin sila kayang husgahan dahil sila ay may sariling buhay. Paano guys, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Kung magustuhan po ninyo, pakishare po ang aking content at thank you so much and please subscribe sa aking channel and touch the bell for another notification. Bye everyone!